Iimbestiga na ng komite ng House of Representatives ang Sunshine Media Network Inc. or SMNI sa ulat na ipinalabas nito na nagsasabing mayroong 1.8 gitling BILYONG travel fund si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang mosyon para sa imbestigasyon ay girawa ni Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong sa plenaryo nunang Martes kasunod ng privilege speech ni Quezon Rep. David Suarez. Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Suarez na fake news ang ulat ng SMNI sa umano'y travel fund ni Romualdez. Nanawagan siyang legislative inquiry sa usapin bilang bahagi ng function ng plenaryong ginawa ng House Committee on Legislative Franchises. Itong ipinalabas ng SMNI sa itong fake news. Hindi ito totoo. This report released by SMNI, it's fake news. It's not true. We demand immediate retraction and apology from those spreading fake lies. Furthermore, we are exploring other options upang panagutin ang kampanyang ito ng pamumura, sabi ni Suarez. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Madam Maharlika. Ngayon, mga kababayan, November 18, nung sinabi ko sa inyo na ang layunin ni Tambaloslos ni Martin Romualdez na buwaka ng ina ay kontrolin ang mainstream media, which is nakokontrol na nila ngayon. Kasama si Lisa, lahat silang magpamilya. 10 ng pamilya nilang Jejemon ay kinokontrol nila ngayon. Kasi nga, diba, gusto nilang i-deplatform ang SMNI dahil nga si Pangulong Duterte yan na lang ang media na nagbibigay sa kanya ng platform para i-air yung sa loobin ng former president. And also kung ano yung nalalaman niya. So nakita niyo yung pagiging diktador ng mga hinayupak na ito, mga kababayan. So sinabi ko sa inyo November 18 na ito ang plano ni Martin, na itong demonyong gobyernong ito, dahil sa ambisyon niya for 2028 at sa for 2034 ni Sandrong Jombagero na tumatanggap o tumanggap ng Rolex kay Avel Bacudio. Okay? At also, tumanggap ng mga bribe money galing sa mga kontraktor katulad ni Jella Pahati. Ngayon, mga kababayan, dahil tayo, okay, tayo ay nagkikriticize, sinasabi natin, tingnan mo, bago pa in-report ng mga media, naunahan ko na November 18, sinabi ko na to sa inyo. Ano ang gagawin nila? Ang purpose ay para ibagsak si Inday Sara Duterte. Ngayon, pag nagwagingan naman sila, which is hindi sila magwawagi, pag binagsak si Inday Sara Duterte, mamamayagpag ang kanilang lahat ng pananakot. Ulit-ulitin natin, pananakot sa taong bayan, ultimo sa mga LGU na tinatakot nitong gobyernong ito dahil even in the past barangay election, si Sandro Marcos ay pinunduhan yung mga barangay doon na officials na magagamit nila sa mga susunod na halalan. May mga nag-message sa atin ng mga taga-Ilocos na nagbigay sila ng mudmud ng pera si Sandro doon na galing sa pera ng bayan, coming from the budget of the Filipino people. Itutumba nila lahat ang mga kritiko nila. This is Oplan, eliminate the enemies. Ito yung pinag-usapan natin. And now, here's the SMNI. Ngayon, mga palangga, alright? Diba na ito, kasama dito ang issue nga sa confidential fund. Let's stick dito sa SMNI muna. Basahin ko muna to. Alright. Okay, ito balita. Balita galing sa ang sabi nitong ito, ang title ng balita, Smear Campaign. Suarez wants House panel to look into SMNI shows 1.8 billion travel fund claim versus Speaker. Okay, itong si Congressman Suarez, sinasabi niya na ang balita daw ng SMNI, hindi ko napanood yung balita ng SMNI na sinasabi nila na sinasabi ng network na ang gastos ni Martin Romualdez
aka Tambaluslos, bribe, pulboronic, lahat na ng kahayupan na sa kanya, ay gumastos ng 1.8 billion pesos. So galit na galit itong speaker na ito, syempre, galit-galit siya dun sa plenaryo para ipagpakitang gilas magkikiss ass kay Martin Romualdez para nga naman mabigyan ng mas malaking budget ang mga buwaka ng ina. Imagine nyo mga palangga, galit na galit nung sinabi ng SMNI na gumastos si Tambaluslos ng 1.8 billion. Kung ito ay sincere talaga, just for the heck, di ba? Ano dapat ang gawin ng kampo ni Tambaluslos para patunayan na ito ay fake news? Ilalabas nila ang audit report nila ni Tambaluslos, lahat ng expenses niya, lahat ng binitbit niyang mga damuho ng mga judgimon, ipakita niya sa SMNI, natin sa SMNI, sa buong bayan na, hey, fake news kayo. Fake news kayo na si Martin Romualdez ay umaacting na DTI secretary. Dahil ginagawa niya yung trabaho niya sa Congress, ay kitang-kita ng taong bayan na umiikot siya, nag-aala Mr. Palengke katulad ni Rojas. Very ghetto, very yellow ang diskarte. Now, let's read. House Deputy Leader Quezon, 2nd District Representative David J.G. Suarez is calling on the Committee on Legislative Franchises to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Martin Romualdez has a whooping 1.8 billion travel fund. Dapat, ikaw Suarez, magkano ang minantika sa kipay mo ni Tambaluslos para magpa-epal? Ito palangga, ito ba siya? Ito, napapanot ka na eh. Sorry dun sa mga palangga kung panot. Okay? Hindi kayo kasali dito palangga. Ayan o, yan ang mukha niyan. Mukhang ulupong. Okay. So, pinagtatanggol niya si Romualdez dahil sinabi ng SMNI reporter na gumastos ng 1.8 billion. Hindi ba dapat bilang isang mga sinasabi nila sila ay lingkod bayan, lingkod demonyo actually sila? Ipakita nila sa tao, mali kayo, SMNI. Ito ang ginastos ni Romualdez, 3 billion pala. Mas malaki pa pala. Di ba? Mali ang inyong report. Itama ninyo. Panggigipit to. Diktadorya ito. Ito ang tunay na diktadorya sa makabagong panahon. Putulin ko lang doon mga palangga. Right there and then, nag-speech ang buwaka ng inang Suarez na to. Pero uulitin ko kasi palangga, hindi natin pwedeng kalimutan. Pero nung kinat niya, ni Romualdez, kinancel, dinismiss ang hearing sa smuggler na si Michael Mann na business partner nila ni isa sa mga buwaka ng Genemis na ito, walang tumayo sa inyo sa Pilipino para sabihin na hindi tama ang ginagawa ng mga smuggler ni isa sa kanila, wala sa kanilang mga let's sila na sinasabi nila ang Kongreso ay House of the People na tumayo para sa Pilipino na ilabas si Michael Ma, inappoint ni Kuting bilang special envoy to China na isinikreto, walang dokumento, walang ipinakita, hindi inulat ng media, walang tumayo sa kanila. Etong SMNI na naguulat ng kanilang, they are media na tinitignan, sila ang nagbabalanse dahil kung bayad na lahat ang mga politiko, supposedly ang media ang nagsasabi ng katotohanan, they have duty for the Filipino people sa taong bayan na sabihin ang kanilang nalalaman at itatama at i-call out ang mga politiko na sumusobra na kayo. 1.8 billion ang ginastos nyo, ang pinsan ni Lisa Marcos, 1.1 billion sa DENR. Tapos pag nagbalita, sisindakan ninyo, tatanggalin nyo ng prangkisa, sisilipin ninyo ang franchise. It's the same thing na ginawa ninyo sa aking mga hinayupak kayo. Ikaw si Lisa, lahat ng utak nito, na ginamit ang Intel firm na Ashgard. Naalala nyo itong issue sa akin? Na ginapit si Taerna, na mag-file ng case against me kahit ako'y nasa Amerika at nag-imbento sila ng peking address gamit ang pondo ng bayan. Naggawa sila ng Intel firm nila
para gipitin ako, para manahimik ako, para managod ako, para nga naman manginig sa Marlica, hindi na magsasalita. Wala na ngayon magkikriticize sa kanila. Di ba? Back to the issue. Dito. Balikan natin ang report. Kita niyo yung mga hayop na to? You have to wake up, people. Speak up! Okay? A ranking congressman, ito, si Suarez is calling on House Committee on Legislative Franchise to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Romualdez hooping 1 billion travel fund. This as a House Deputy Leader Quezon 2nd District Representative JJ Suarez readily branded the allegation as fake news and being part of smear campaign. Okay? Pero yung ginagawa kay Sara, hindi ba smear campaign yan? Yung sa confidential fund ni Sara na ibinigay ng Office of the President o patibong campaign para sirain si Sara? Ngayon, sabi ng Suarez, in the spirit of transparency and accountability, I humbly request this August Chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. Sabi ng nagbabalita, visibly irate Suarez said during the impromptu privilege. Irate ka? Galit. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.